Nakilala ni Amara si Rafael sa pinakatahimik na yugto ngang kanyang kabataan, katatapos lang niya sa kanyang pangaraping buhay kolehiyo at nagsisimula na sa kanyang propesyon. Puno siya ngang pananabik at pag-asa. Siya noon ay isang bagong empleyado ngang media relations sa isang masigla at modernong advertising agency sa Makati. Kahit abala, makulay ang kanyang buhay, at naniniwala siya na sa sipag, magiging mayos ang lahat. Biglang pumasok si Rafael sa isang proyekto ngang pagtutulungan ng kanilang dalawang kumpanya. Siya ang sales manager ng kabilang kumpanya. Tahimik ang kanyang tindig, malalim ang kanyang boses, at may gulang at karanasan ang kanyang nga mata. Mula sa unang meeting, naakit na si Amara sa paraan ng kanyang pagsasalita direkta ngunit magalang, at may taglay na misteryosong katahimikan. Nagtrabaho sila ng makasama sa loob ng ilang buwan. Nagsimula ito sa mga email sa trabaho, hanggang sa nagiging mas mahaba ang mga tawag, sandaling pakakape pagkatapos ng trabaho, at makasamang pagayos ng mga proposal hanggang hating gabi sa paborito nilang coffee shop. Sama sandaling mukhang trabaho lang, biglang umusbong ang pag-ibigan, hindi nila namalayan kung kailan. Hindi inakala ni Amara na ang tahimik at medyo sarado sa sarili na lalaking iyon ang siyang palaging tahimik na nag-alaga sa kanya sa pinakamahinahong paraan. Naalala niya na gusto niya na, sa halip na kape, alam niya kapag pagod siya kahit hindi nagsasalita, at alam niya ang paraan para pakalmahin siya sa simpleng pagsabi, "Andito lang ako. Huwag kang mag-alala." Ang kanilang pag-ibig ay hindi minadali. Pareho silang nagmatur, nag-aral kung paano magtulungan, umunawa at magtiwala sa isa't isa. Nang magpropose siya, walang rosas, walang kandila o musika. Sa isang tahimik na gabi pagkatapos ng mahabang araw, inilagay niya ng dahan-dahan ang singsing sa kanyang kamay at sinabi, "Gusto kong makasama ka mula ngayon at magpakailanman." Tumango si Amara, napaluha. Ang maluha ay hindi dahil sa pagdududa o takot, kundi dahil sa purong kaligayahan. Naniniwala siya na sa sandaling iyon, pinili niya ang tamang lalaki hindi man matamis ang salita, ngunit tahimik siyang pinoprotektahan ng kanyang pinong pag-aalaga. Naniniwala siya sa pag-ibig, sa kanyang kamay na humahawak sa kamay niya, at sa matatag na hinaharap na naghihintay sa kanilang dalawa. At isang malinaw na umaga, ang malambing na sikat ng araw ay pumasok sa bintana, nagpinta ng mainit. Naliwanag sa silid, tulad ng nararamdaman ni Amara. Nakatayo siya doon, bahagyang nanginginig ang kamay, mahigpit na hawak ang laboratory result na katatanggap lang mula sa ospital. Sa kanyang muka, nanatili ang ngiti na parang bagong bukas na bulaklak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng hindi mapantayang kagalakan. Mabilis na tumibok ang kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa umapaw na kaligayahan sa kanyang dibdib. May dinadala siyang maliit na buhay ang bunga, eng kanilang pag-ibig, eng maraming buwan, eng pag-alaga at pag-asa. Isang bahagi niya, isang bahagi ni Rafael. Dahan-dahang lumapit si Amara kay Rafael, bawat hakbang ay tila dala ang buong mundong pagmamahalan. Itinaas niya ang kanyang kamay at inabot ang papel, na parang ibinibigay niya ang pinakamahalagang bagay, hindi lang ang masayang balita, kundi ang isang kinabukasan, isang pamilya, isang bagong kabanata na tiyak na isusulat nila ng makasama. "Rafael, buntis ako," sabi ni Amara, nanginginig ang boses sa emosyon. Umasa siya ngang ngiti, yakap, o kahit ang nagniningning na tingin ng lalaking mahal niya,
tulat nang nakita at pinaniwalaan niya nun. Rafael, buntis ako, ulit ni Amara, puno ngang emosyon at hindi naitago ang kanyang nagumapaw na kaligayahan. Itinaas niya ang result ng test, umaasa na mararamdaman niya ang kagalakan. Ngunit ang isinagot lamang ni Rafael ay isang malamig na tingin, walang emosyon at nakakatakot, walang bakas ng pagtataka o kagalakan. Ang kanyang tingin ay parang isang matigas na pader, walang anumang paggalaw. Si Rafael, na pinaniniwalaan niyang magiging kanyang masayang kanlungan, ay siyang nagbigay ng hindi matitiis na sakit. "Ipa-abort mo yan?" malamig na sambit ni Rafael, na punong-puno ng kalupitan. Tila gumuho ang buong mundo ni Amara. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang mamalamig na salita na walang awa ay nagdulot ng sakit na tila naglalagablab sa kanyang dibdib. Umiling siya, mahigpit na hawak ang test result, na parang pinipilit niyang panatilihin ang huling pag-asa sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang boses, hindi niya masabi ang buong salita, "Pro anak mo yan, hindi ka pwedeng maging ganito kalupit." Tiningnan siya ni Rafael, walang emosyon ang mata, na parang walang anumang mahalaga. "Sabi ko, ipalaglak mo. Hindi siya nararapat maging anak ko." Bawat salita ni Rafael ay parang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso, parang masakit na saksak na nagpapahintong huminga kay Amara. Hindi tumigil ang pagagos ng luha sa kanyang mukha. Ang kanyang puso ay tila nabasag. Hindi niya may pasok sa isip na ang lalaking pinakatiwalaan niya, ang lalaking nagsabing mahal siya, ay magiging ganito kalupit. "Huwag mo akong piliting ipalaglak ang anak ko, Rafael," humihikbi siya, nanginginig ang boses habang nagmamakaawa. Lumuhod siya sa harap ni Rafael, puno ngang pag-asa ang kanyang mamata. Ngunit nanatili si Rafael doon, malamig na parang bato. Ang mga alaala ng isang gabing lasing siya, nang akala niya siya ay ang kanyang fiancé, ay bumalik kay Amara. Pagkatapos ang gabing iyon, hindi siya nagsisi. Itinuring niya pa rin si Amara bilang isang laruan, isang piyesa sa kanyang laro. "Sabi ko, ipalaglak mo. Kung hindi, papatayin ko yan," kalmadong sinabi ni Rafael, walang emosyon. Ang masalitang ito ay parang malalim na hiwa sa kanyang puso. Pakiramdam ni Amara, tuluyan na siyang nagiba. Ang lahat ng inakala niya, ang lahat ng inasam niya, ay gumuho. Alam niya na ngayon, ang natitira lang ay ang masakit na katotohanan, ang pag-ibig na ibinigay niya kay Rafael, ngayon ay kalupitan na lang. Hindi tumigil si Amara sa pag-iyak. Ang kanyang mga hikbi ay humalo sa malamig na katahimikan ng gabi. Ang pakiramdam ng sakit at kawalan ng pag-asa ay umaalpas sa kanya, sumasakal sa kanyang dibdib. "Ang sama mo. Bakit mo ginagawa ito? Anak mo rin siya." Sigaw niya sa sakit, sinusubukang panatilihin ang kaunting dignidad na natitira. Ngunit ang sagot lang niya ay ang malamig na katahimikan. At pagkatapos, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang muka, na nagpabigla kay Amara. Hinawakan niya ang kanyang muka, nakatingin kay Rafael sa matinding sakit. Ang pulaang sampal ay nagsimulang lumitaw sa kanyang maputing balat, at sa kanyang puso, ito ay tila tuluyan ng nabasak. Tiningnan siya ni Rafael ng malamig, ang kanyang boses ay punong-puno ng kalupitan. "Gusto mo akong labanan? Sige, itago mo kung gusto mo, pero tandaan mo, hindi ko kailangan ang maruming batang ito." Tinalikuran niya siya, ang kanyang malamig na hakbang ay umalis sa silid, naiwan si Amara na nakaupo sa malamig na sahig.
Hindi tumigil ang pag-agos ng luha, humalo sa matinding sakit sa kanyang puso. Ang pakiramdam ng pagtataksil. Kahihiyan lahat ay tila alon na humahampas sa kanya. Nang gabing iyon, tahimik na nagdesisyon si Amara sa kanyang puso, inukit ang sakit at pagkasuklam na ibinigay ni Rafael sa kanya. Napakalaking sakit kaya hindi siya makahinga, ngunit hindi siya sumuko. Nagdesisyon siyang umalis, dala ang isang sikreto na hindi malalaman ni Rafael, kambal ang kanyang mga anak. Ang maliliit na buhay na iyon ay hindi kailanman malalaman na mayroon silang ama na naging napakalupit. Pagkatapos ng ilang panahon, sa paliparan isang masikip na lugar, ngunit lahat ng mata ay nakatingin sa isang babaeng nasa mangga 30s. Nakasuot siya ng eleganteng itim na damit, mamahaling itim na high heels, may suot na sombrero at itim na sunglasses na nagbibigay ng misteryosong imahe. Naglakad siya ng may kumpiyansa, walang bakas ng sakit na dating kumapit sa kanya. Sa tabi niya ay dalawang twin boy, ma-6 na taong gulang, makamukhang makamuka, nakasuot din ng itim na vest at itim na sunglasses, kasabay ng kanilang ina. Bawat hakbang nila ay umakit ng atensyon, parang kakaibang hangin na humihip sa paligid. Bahagyang tumingin si Amara, napansin ang atensyon ng lahat, nag-alala, lumingon siya sa dalawang bata, may pagkaasar ang boses ngunit puno ng pagmamahal. Bakit ganyan ang suot ninyo? Kakaiba ang tingin sa tingang na tao. Ang dalawang bata ay bahagyang kumibit, malikot ang mga mata. Sumagot ang isa sa kanila, seryoso ang boses ngunit may pang-asar, ikaw po ang pumili para sa amin ma, tumawa ng alanganin si Amara. Napagtanto na siya, pala ang bumilingang, nga sweet na ito sa Singapore, dahil sa tingin niya ay, astig ang dating. Ha, hindi ko maalala, biro niya. Nagkatinginan ang dalawang bata at hindi na nagsalita, nagpatuloy sa paglalakad ng may malamig na tindig. Ngumiti si Amara habang pinagmamasdan sila, puno enerhe pagmamalaki. Ang kanyang dalawang anak ay dumaan sa maraming hirap at kakulangan ng pagmamahal ng ama bago pa man sila isinilang, ngunit ngayon, sila ay matitibay at matatalinong bata. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa paliparan. Ang bawat hakbang ni Amara ay parang notang pagmamalaki, isang paalala na nakayanan niya ang sakit at pagkawala, ngunit ngayon, ang lahat ay nakaraan na. Bumalik siya, mas malakas kaysa dati. Ang 7 taon ay lubos na nagpabago kay Amara. Hindi na siya ang mahina at madaling masaktan na babae noon. Ngayon, siya ay isang maganda, matagumpay, at may posisyon sa lipunan. Bumalik siya sa bansa bilang managing director ng isang malaking branch ng isang dayuhang kumpanya. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kumpiyansa at talas, bilang patunay ng pag-unlad at lakas na nakamit niya pagkatapos ng lahat ng pagsubok. Gayunpaman, hindi niya makalimutan ang masakit na nakaraan, at alam niya na balang araw, haharapin ni Rafael ang makahihinatnan ng kanyang madesisyon. Lumabas si Amara sa paliparan. Ang kanyang kagandahan at alindok ay umakit sa lahat ng mata. Sa kanyang mapagmatas at mayabang na tindig, kasama niya ang kanyang dalawang kambal na anak, sina Miguel at Mateo. Ang tatlo ay bumuo ng isang perpektong larawan na umakit sa atensyon ng lahat sa paligid. Kinibit ni Miguel ang kanyang balikat, nakangiti ng may pagkamalikot. Ngumiti si Amara, nagniningning ang mamata sa pagmamalaki. Maganda si Mama, at guwapo rin kayo. Hindi ba astig, at nakakaakit tayong tatlo na nakasuot ng itim? Napakaraming tao ang nakatingin sa atin. Nagkatinginan sina Miguel at Mateo,
pagkatapos ay nagbuntong hininga. Kahit mahal nila ang kanilang ina, hindi nila maiwasang maasiwa sa kanyang labis na kumpiyansa. Ang pagiging mayabang ni Amara ay nagpatigil sa kanila at nagpatawa sa kanila. Pagkatapos, sumakay ang maginang taksi at nagtungo sa kanilang bagong biniling kondominium sa gitna ng siyudad. Ang modernong condo ay may 3 kuwarto, maluwang na sala, at kumpletong kusina, perpekto para sa isang maliit na pamilya. Mula sa balkoni, matatanaw nila ang nagniningning na tanawin ng siyudad sa gabi, isang perpektong lugar para sa magabingang pagpapahinga. Pagdating sa bahay, agad na pumasok si Amara sa shower at pagkatapos ay humiga sa sofa, nanonood ng pelikula, parang nag-enjoy sa buhay, habang abala sina Miguel at Mateo sa paglilinis ng bahay. Lumapit si Miguel, mukhang may gulang, hawak ang mop, at nagtanong, "Ma, hindi ka maglilinis?" Umupo si Amara, ipinagmamalaki ang kanyang anak. "Kayo na ang maglinis, tinuturuan ko lang kayo. Kailangan ninyong matutong magtrabaho sa bahay. Malalaman ninyo balang araw, kailangan ninyong tulungan ang inyong asawa. Napakahirap ngang trabaho nila. At, gender equality rin. Kung hindi magpapahirap ang asawang lalaki, ano ang silbi niya?" Si Mateo, na nagpupunas ng bintana, ay lumingon at tumango, "Tama si Mama, tama ang lahat ng sinasabi niya." Tumaas ang kilay ni Amara, tinitingnan si Miguel. "Nakita mo?" Malamig na kibit balikat ni Miguel, "Tingin ko, tamat lang si Mama. Ano kaya ang ginawa ko sa nakaraang buhay kaya naging anak akong ganitong ina?" Tumawa ng malakas si Amara, nanunukso. "Nagpakabuti ka kaya naging anak kang isang maganda at matalinong babae na tulad ko. Dapat ipinagmamalaki ninyo ako." Nakatinginan ng tahimik sina Miguel at Mateo. Ang pagiging mayabang ni Mama ay wala talagang gamot, naisip ni Miguel. Pagkatapos nilang maglinis, tumayo si Amara, pumalakpak, at tinawag ang dalawa, "Bilisan ninyo. Isasama ko kayo sa pamimili." Dinala niya sila sa pinakamalaking mall sa siyudad para bumiling damit, aklat, at school supplies bilang paghahanda para sa pasukan. Kahit nagbago ang buhay, naglakad pa rin ang magina ng may pagmamalaki, kumpiyansa, at determinasyon. Sina Miguel at Mateo, kahit minsan ay nararamdaman ang labis na kumpiyansa ni Mama, ay humanga sa kanyang katatagan at lakas na nagbigay ng matibay, malayang, at determinado na pamilya. Pagpasok sa mall, masayang lumingon si Mateo, nagniningning ang mga mata nang makita ang milk tea counter. Hindi niya napigilan ang kanyang pakasabik at mabilis na hinila ang kamay ng kanyang ina, matamis ang boses. "Ma, isama mo ako, bilhan mo akong milk tea. 2 taon na akong hindi nakainom, gustong-gusto ko na." Ngumiti si Amara, nanunukso, "Hindi pwede. Hindi dapat adik sa milk tea ang malalaki, narinig mo? Dapat, beer ang iniinom ninyo kasama ko." Nagulat si Mateo, habang tumawa naman si Miguel sa nakakatawang sagot ng kanyang ina. Alam ni Amara na kahit matigas ang panlabas na anyo ng 2 bata, minsan, ang maliliit na kagalakan na tulad nito ay sapat na para maging masaya sila. Gayunpaman, tinuruan siyang buhay, na maging matatak at mature. Nang aakayin na sana niya ang 2 anak, biglang may kakaiba siyang naramdaman. Isang lalaki ang nakatayo sa harap niya, may dalang shopping bag, at nakatingin ng matindi sa kanya. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Amara ng pamilyar na pakiramdam, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakilala. Tiningnan siya ng laki mula ulo hanggang paa,
Ang mga mata ay nagniningning sa pagtataka na may halong kagalakan. Amara yen, ikaw ba yan? Tanong niya, kakaiba ang boses. Kumunot ang nuni Amara, naiinis. Sino ka? Bakit mo alam ang panggalan ko? Hindi kita kilala. Puno emosyon ang mukhang lalaki. Nagbuntong hininga siya. Saan ka nagpunta sa loob ng 7 taon? Alam mo bang hinanap kita sa lahat ng dako? Tiningnan siya ni Amara ng may pagtataka, pagkatapos ay tumawa ng mapanukso. Nababaliw ka ba? Sino ka ba talaga at alam mo ang pangalan ko? Nagbuntong hininga siya, dahan-dahan ang boses na parang sinusubukang pukawin ang kanyang alaala. 7 taon na, nakalimutan mo na ako? Wala ka bang naalala tungkol sa akin? Ngumiti ng mapait si Amara, malamig ang sagot. 7 taon na, lolo. Paano ko malilimutan? Ngumisi ang lalaki, ang kanyang mata ay nanatiling nakatingin sa kanya, na parang gusto niyang pukawin ang kahit kaunting alaala. Maalala mo rin, anak ko ba ang 2 batang ito? May hawik sila sa akin. Pagkasabi niya niyon, inabot niya ang kanyang kamay para haplusin ang ulong 2 bata, ngunit walang pag-alinlangan. Mabilis na hinubat ni Amara ang kanyang sapatos at ipinukol iyon sa mukha niya. Tiningnan niya siya ng may matalas na tingin, ang kanyang boses ay walang pasensya. Sino ka para hawakan ang ulo nga anak ko? At sino ka para sabihin na anak mo sila? Sasabihin ko sa iyo, walang ama ang nga anak ko. Patay na siya. Nang marinig itong mga bata, tumawa sila ng malakas. Ang isa sa kanila, si Mateo, ay tumawa ng mahina. Baliw na matandang tito, naglakas loob kang makbiro kay mama. Hindi maganda ang mangyayari sa iyo kapag hinawakan mo ang ulo ko. Natigilan ang lalaki sa desididong aksyon ni Amara. Lumitaw ang pagtataka sa kanyang nga mata. Naalala niya ang babaeng iyon nun mabait at mahina, na lumuhot at nakmakaawa sa kanya na patawarin ang bata sa kanyang sinapupunan. Ngunit ngayon, siya ay lubos na iba. Ang kanyang tingin ay malamig at mayabang. Nagtaka siya kung ano ang nangyari sa loob ng 7 taon at bakit siya nagbago ng ganito. Dahan-dahan siyang nagsalita, malalim ang boses at puno ang pagsisisi. Pasensya na, ngunit tayo. Pinutol siya ni Amara, tumawa ng mapanukso. Tayo? Mayroon ba tayong dapat pag-usapan? Nagbuntong hininga ang lalaki, nakayuko ang muha na parang nahanap ng nga salita na matagal nang inihanda. Ang nangyari 7 taon na ang nakalipas. Gusto kong huminging tawad sa iyo at sa mga anak mo. Nagliwanag ang mga mata ni Amara sa lamig. Ang masakit na alala ay bumalik bawat alala ay parang kahapon lang. Naalala niya ang kanyang pagluhod at pagmamakawa sa kanya, ngunit ang isinagot niya ay masasakit na salita, pinipilit siyang ipalaglag ang bata sa kanyang sinapupunan. Isang pagingilang ng tawat, malamig na boses ni Amara, punong kapaitan. Hindi ka karapat-dapat. Tinalikuran niya siya. Matalas ang kanyang nga mata. Tinitingnan ang lalaki sa harap niya. Hindi ba may fiancé ka na? Malaki na rin siguro ang anak mo. Bakit mo pa hinahanap kami ngang anak ko? Nagbuntong hininga siya, nanginginig ang boses. Tinakasan niya ako. Mula nang umalis ka, wala na akong ibang kinilala. Ngumiti ng mapait si Amara. Wala akong kinalaman doon. Ituring mo na lang na hindi tayo nakakilala. Tumalikot siya at hinila ang 2 anak, naglakad paalis. Ngunit bigla siyang hinawakan sa kamay, nakmamakawa. Amara, bigyan mo akong mapakakataon. Miss na miss ko kayo nga anak mo. Binawi ni Amara ang kanyang kamay, malamig. Bitawan mo ako,
Huwag mo na akong guluhin. Nanatili siyang nakahawak sa kamay niya. Pakiusap, patawarin mo ako. Gusto kong bumawi sa iyo at sa anak mo. Galit si Amara. Bumitaw ka. O gusto mo pang matamaan ng sapatos? Malungkot siyang tumawa. Bakit ka naging violent? Nasaan na ang Amarang kilala ko? Malamig na sagot ni Amara. Patay na ang dating ako. Kinamumuhian ko ang mangga taong makakapal ang muha na tulad mo. Tumalikod siya, iniwan siyang nakatayo doon, puno mang pagsisisi at panghihinayang. Lumipas na ang mga araw, ngunit sinisisi niya pa rin ang kanyang sarili dahil sa pakawalan niya at ng kanyang pamilya. Nang lumulutang pa siya sa kanyang pag-isip, biglang kinatok ni Mateo ang kanyang balikat, malikot ang boses. Gusto mo maging papa ko? Hindi madali, tito. Tumalikot si Mateo at tumakbo kasunod ng kanyang ina. Nakatayo lang siya doon, nakatingin sa likod ng bata. Ang pakiramdam ng pakawala at panghihinayang ay umaalpas sa kanyang puso. Ang bata ay may hawig sa kanya noong bata pa siya, na lalong nagpadama sa kanya ng panghihinayang sa pamilyang nawala sa kanya. Ngunit hindi siya sumuko, umaasa na balang araw, patatawarin siya ni Amara, kahit alam niyang ang sagot ay maring hindi kailanman maging malinaw. Pagkatapos ng isang linggo, sa condong ng mag-iina, hawak ni Amara ang kanyang tiyan, mahina ang boses. Tinawag niya si Mateo mula sa restroom. Mateo, masakit ang tiyan ko, bilhan mo akong sanitary pad, may period ako. Nang marinig ito, mabilis na sumagot si Mateo, masusunod, Queen. Aalis na ako. Nagmamadali, siyang umalis at nagtungo sa kalapit na supermarket. Pagpasok niya sa aisle ng sanitary pad, agad siyang umakit ng atensyon ng lahat. Ngumiti ang ilang babae at humingi ng picture, ngunit ngumiti lang si Mateo at tumanggi. Sandali lang. Kailangan ko lang gawin ang mahalagang bagay. Makikita na lang tayo mamaya, patuloy niya sa paghahanap ng pad, ngunit hindi niya maalala kung anong brand ang ginagamit ni Mama. Habang naguguluhan, hindi niya sinasadyang nahulog ang isang pack-eng pad at yumuko para pulutin. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumitaw sa harap niya, nakatingin sa kanya ng may mahinang ngiti. Hoy, bata! Anong ginagawa mo rito? Nagulat si Mateo. Ikaw ang papa ko? Agad siyang tumanggi. Wala akong papa. Ngunit hindi siya binitawan ng lalaki. Hinila siya nito at nagtanong, bakit ka pumasok dito? May binili ka na ba? Sumagot si Mateo, bibili akong sanitary pad para kay Mama, pero hindi ko alam kung anong brand ang maganda, kaya magtatanong sana ako sa counter. Mahinang tumawa ang lalaki, sinusubukang manatiling kalmado. Alam ko na, bumibili kang sanitary pad para kay Amara, tama. Hayaan mo akong kumuha para sa iyo. Pumili siyang isang pack ng modest na may pakpak at ibinigay kay Mateo. Ito ang madalas gamitin ng mama mo. Tinitigan ni Mateo ang pack ng may pagdududa. Alam mo si Mama? Pansamantala lang akong maniniwala sa iyo, pero kapag hindi ito nagustuhan ni Mama, huwag mo akong sisisihin. Umalis siya patungo sa counter para magbayad, nakatayo lang ang lalaki doon, nakatingin sa likod ng bata, ang kanyang mamata ay may halong emosyon. Si Mateo ay may makilos at personalidad na katulad niya noong bata pa siya. Pagdating sa bahay, masayang tumawag si Mateo, Ma, nakabili na ako. Inabot niya ang sanitary pad sa kanyang ina. Tiningnan niya iyon, nagulat. Ito ang binili mo? Tama ang brand na madalas kong gamitin. Paano mo nalaman? Kumamot sa ulo si Mateo.
nakilala ko ang tito na nakita ko nung nakaraan sa supermarket. Siya ang kumuha nito para sa akin at sinabi niya na ito ang madalas mong gamitin. Medyo natigilan si Amara, nakaramdam ng pagkalito. Paano pa rin niya naalala ang detalyeng ito? Tanong niya sa sarili. Ngunit pinakalma niya ang sarili. Siguro nakataon lang. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak at mahinang sinabi, "Sige, tawagin mo na ang kuya mo para mag-aral." Nag-alangan si Mateo. "Ma, ano ang koneksyon mo sa tito na iyon? Bakit ang dami niyang alam tungkol sa iyo?" Seryosong sagot ni Amara. "Wala kang papa, sinabi ko na sa iyo. Huwag mo nang babanggitin iyon, okay?" Yumuko si Mateo, dahan-dahan. "Pasensya na, ma. Hindi ko kailangan ng papa. Tatawagin ko na si kuya." Habang naglaho ang anino ni Mateo, nakaramdam ng kirot si Amara sa kanyang puso. Dapat na mayroon ang maanak niyang ng isang kumpletong pamilya, may papa at mama, tulad ng ibang bata. Ngunit bago pa man sila isinilang, iniwan na sila ng kanilang papa. Sinubukan niya ang lahat para bumawi, ginampanan ang papel ng papa at mama. Ngunit alam niya na kahit gaano siya kahirap magtrabaho, hindi niya mapupunan ang puwang na iniwan ng papa. Bumalik ang masakit na alaala, sinisisi niya ang sarili na naging napakatanga para magtiwala at magmahal kay Rafael. Akala niya, kapag nagmahal siya ng buong puso at nagbigay ng kaligayahan, mananatili siya sa tabi niya. Ngunit sa huli, iniwan niya sila para makipagkasal sa iba. Lalo siyang nakaramdam ng kapaitan at galit kay Rafael, at nakaramdam ng pagkasuklam sa sarili dahil sa pagmamahal sa isang lalaking tulad nito. Pagkatapos ng 2 araw, unang araw ni Amara sa trabaho pagkatapos niyang bumalik sa bansa. Itinalaga siya bilang manager sa bagong bukas na branch ng kumpanya at makikipagtulungan siya sa 2 pang manager, ngunit hindi pa niya alam kung sino sila. Nakatayo sa harap ng gusali ng kumpanya, nagulat siya. Kahit katamtaman lang ang laking kumpanya, napakamodernong gusali. Huminga ng malalim si Amara, naghanda, at pumasok, dumiretso sa manager's office para magpakilala. Pagdating sa pinto, kumatok siya ng mahina. "Pasok," sabi ngang isang malalim na boses mula sa loob. Tinulak niya ang pinto at pumasok. Nagulat siya nang makita ang lalaking nakaupo sa harap niya. "Magandang araw. Ako po ang inilipat mula sa Singapore para maging manager dito." Kalmado siyang nagpakilala, ang kanyang nga mata ay nakatitik sa lalaki. Tumingala si Rafael. Ang kanyang nga mata ay nanigas nang makilala siya. "Ikaw ba yan?" Hindi naitago ni Amara ang kanyang pagtataka. Lumayo siya ng isang hakbang, nabalisa ang kanyang boses. "Bakit ikaw?" Sa harap niya ay si Rafael, ang lalaking sinadya niyang iwan 7 taon na ang nakalipas. Siya pala ang isa sa mga manager na makakasama niya sa trabaho. Ayaw niyang harapin siya araw-araw, ngunit alam niya na hindi madaling makuha ang trabahong ito. Ngumiti si Rafael, tumayo at lumapit. "Oo, ako ang main manager dito. Masaya akong makatrabaho ka." Ngunit lumayo si Amara. Malamig ang kanyang tingin. "Huwag ka nang makipakamay. Talaga, isang karangalan para sa akin." Nahihiya si Rafael, ngunit sinubukan niyang manatiling kalmado. "Bakit ka naging malamig sa akin? Gusto ko lang." Pinutol siya ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng panghahamak na nakpatigas sa kanya. Kahit malamig ang kanyang mga salita, nakarungang bahagyang pag-asa sa puso ni Rafael. "Hindi niya ako lubusang iniwasan,"
sabi niya sa sarili. Naniniwala siya na balang araw, dahil sa dalawang anak, patatawarin siya at babalik sa kanya. Sa puso ni Rafael, may isang tahimik na panalangin, Amara, patawarin mo ako, babawi ako sa iyo at sa mga anak mo. Nang tumalikod si Amara, nakaramdam siyang walang katapusang pagsisisi. Siya pa rin ang babaeng hindi niya pinahalagahan noon. Ang kanyang masalita at aksyon ay parang isang hindi mapapatawad na hatol. Ngayon, kailangan niyang harapin ito. Pinanatili ni Rafael ang kanyang kalmado, ngunit hindi niya mapigilang magtanong, pwede mo ba akong itrato tulad ng ibang tao? Lumingon si Amara, ngumiti ng mapangutya. Sa tingin mo, karapat-dapat ka? Ang kanyang mamatay naglalaman ng pakasuklam. Hindi lang niya iniwan ang mag-ina, pinilit pa niya siyang ipalaglag ang bata sa kanyang sinapupunan. Sa tingin ba niya ay karapat-dapat siyang itrato tulad ng normal na tao? Pagkatapos nilang magiwalay, hindi makalimutan ni Rafael ang mag-iina. Nang gabing iyon, nagdesisyon siyang sundan si Amara para malaman kung ano ang kasalukuyang buhay ng mag-ina. Nakita niya, si Amara na sinundo ang dalawang bata mula sa elementary school. Ang kanyang puso ay napunong kagalakan. Maari na akong makita ang aking anak bilang isang tahimik na ama, naisip niya. Kinahapunan, umuwi ng maaga si Rafael at naghintay sa paralan. Nang tumunog ang bell at nagsimulang lumabas ang mga estudyante, tumayo si Rafael at naghintay, hindi alam ang schedule ni na Miguel at Mateo, hanggang sa nakita niya ang dalawang batang lalaki na lumabas. Sa sandaling iyon, naputol ang strap ng bag ni Miguel. Yumuko ang bata at nakabala, hindi maayos. Lumapit si Rafael, mahinang sinabi, hayaan mong tulungan kita, kuya. Tumingala si Miguel, may bahagyang pakainis sa kanyang nga mata. Ikaw na naman, bakit ka laging nakikita namin? Ngumiti si Rafael, yumuko at tinayos ang bag ni Miguel. Mula ngayon, mas madalas mo akong makikita. Hindi rin niya nakalimutan na haplusin ang ulo ang dalawang bata. Agad na inalis ni Miguel ang kamay ni Rafael, seryoso. Sabi ko, huwag mo akong hahawakan sa ulo. Sabi ni Mama, hindi dapat hinahawakan ng ibang tao ang ulo ng isang lalaki. Ngumiti ng alanganin si Rafael, binawi ang kamay. Pasensya na. Naayos na ang bag. Subukan mong isuot kung fit na. Isinuot ni Miguel ang bag sa balikat niya at hinila si Mateo patungo sa lilim, naghihintay kay Mama. Tumayo si Rafael doon, umaasa sa isang pasasalamat mula sa bata, ngunit malamig na sinabi lang ni Miguel, kusa kang tumulong. Hindi ako nagpasalamat sa iyo. Pinigilan ni Rafael ang pagtawa, mahinang sinabi, pero tinulungan ko kayo, kaya dapat magpasalamat kayo, hindi ba? Sumagot si Miguel, sabi ni Mama, ang taong tumutulong sa iyo ay hindi laging mabuti. Kailangan nating maging maingat para maiwasan na atakihin mula sa likod. Natigilan si Rafael. Nalungkot ang kanyang puso. Ang masalita ni Miguel ay parang kutsilyo na humiwa sa puso niya. Itinuro ba niya ito sa kanyang anak? Paulit-ulit na tanong sa kanyang isip. Siguro nawalan ng tiwala si Amara sa lahat dahil sa ginawa ko, ngumiti ng mahina si Rafael, tinitingnan ang dalawang matatalinong bata sa harap niya. Tama palagi ang mama ninyo. Pero, kung hindi kayo magpapasalamat, pwede bang palitan ng iba? Tinitigan siya ni Miguel ng may pagtataka. Ano? Ibinaba ni Rafael ang kanyang boses, parang isang imbitasyon. Hindi pa kayo sinundong mama ninyo. Gusto ba ninyong kumain kasama ako sa kabilang stall?
nagugutom ako, at nahihiya akong kumain mag-isa. Nag-alangan si Mateo, ngunit hindi niya naitago ang kanyang pakasabik. Sige, hindi ko alam kung mayroon kang isyus kay mama, pero nagugutom kami, kaya pansamantala akong maniniwala sa iyo. Tumango si Rafael, masaya. Ganyan, mabait. Ngunit seryoso si Miguel. Pero, tandaan mo, kapag may ginawa kang mali kay mama, hindi kita patatawarin. Huwag mong isipin na ang kaunting pagkain ay makakapagbago ngang pagkakamali mo. Natigilan si Rafael. Hindi niya inakala na ang isang simpleng salita mula kay Miguel ay magiging ganito kabigat. Pagkatapos ng sinabi ni Miguel, natigilan si Rafael, hindi makapagsalita. Hindi niya inakala na ang isang 6 na taong gulang ay makakapagsabi ng ganitong malalim at mature na mga salita. Sa puso ni Rafael, tumindi ang pagsisisi, at nakaramdam siya ng awa sa sakit na dinanas ni Amara at ng kanyang maanak. Sinisi niya ang sarili, nawalan ng pag-asa kung paano babawi sa managawa niyang pagkakamali. Ngunit sa kanyang puso, sinabi niya sa sarili na kung makakaroon pang pagkakataon, susubukan niyang gawin ito. Sige, tara na, sabi ni Rafael, na kunwari na hindi apektado ng seryosong paalala ni Miguel. Dinala niya ang 2 batang lalaki sa isang kalapit na restoran at umorder ng pagkain. Nang maayos na ang lahat, naalala ni Rafael ang kanyang pangako tungkol sa milk tea. Ay, nakalimutan kong magtanong, anong lasa ng milk tea ang gusto ninyo para makabili ako? Tinitigan niya si Miguel nang may pag-alala. Mabilis na sumagot si Miguel, gusto ko, tsokolate. Tumango si Rafael, pagkatapos ay lumingon kay Mateo. Ikaw, Mateo? Masayang sumagot si Mateo, gusto ko, tsokoa. Huwag mong kalimutang bumili ng may black pearl ha. Masarap daw iyon, hindi pa ako nakakainom. Oh, sige. Kumain muna kayo at hintayin ninyo ako, malelait ang mama ninyo, kaya ihahatid ko kayo, ngumiti si Rafael, hinaplos ang ulong 2 bata bago lumabas. Kahit alam niyang hindi ito gustong 2 bata, hindi niya mapigilan ang pagnanais na maging malapit sa kanyang mga anak. Pagkatapos ng 30 minuto, bumalik si Rafael na may dalang 2 cup ng milk tea. Bago iyon, nag-text siya kay Amara at sinabing ihahatid niya ang 2 bata para hindi na siya mag-alala. Habang pinakmamasdan ang 2 bata na masarap kumain, napunong kaligayahan ang puso ni Rafael. Umupo siya sa tabi nila, tahimik na pinakmamasdan, at bihira siyang ngumiti sa kanyang mukha. Biglang naisip ni Rafael, sana nandito rin si Amara. Kung ganun, magiging perpekto ang sandaling ito. Nang makita si Rafael na nakaupo lang at hindi kumakain, tumingala si Mateo at nagtanong, bakit hindi ka kumakain? Nagulat si Rafael. Tumawa siya at kinawi ang kamay. Ay, hindi ako gutom. Kumain lang kayo. Tinitigan siya ni Rafael. May pagtataka si Miguel. Bakit bigla kang naging mabait sa amin? Walang lason ang pagkain, di ba? Ngumiti si Rafael, punong pagmamahal ang kanyang nga mata habang tinitingnan ang 2 matalino at kaibig-ibig na bata sa harap niya. Kahit nawalan siya ng pagkakataon na makasama sila, ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan dahil nakaupo siya kasama nila. Kung gusto ninyo, magiging mas mabait ako sa inyo sa hinaharap. Kung gusto ninyo, maaari ko kayong dalhin araw-araw para kumain. Gusto ba ninyo? Ang boses ni Rafael ay punong pag-asa, parang isang taos-pusong pangako. Tumingala si Miguel. Seryoso ang boses. Hindi na kailangan. Sabi ni Mama,
Walang nagbibigay ng anumang bagay ng libre. Sigurado akong may sarili kang layunin. Ngayon, bilang pasasalamat na lang, kaya sinunod namin ang request mo. Tiningnan ni Rafael ang desididong nga mata ni Miguel. Hindi niya maiwasang maramdaman na ang batang ito ay talagang parang isang kuya na palaging nagpoprotekta at nag-alaga sa kanyang kapatid. Inabot niya ang kamay at hinaplos ang buhok ng bata, mahinang sinabi, "Sige. Sa susunod, isasama ko ang mama ninyo para maging panatak kayo." "Pero, hindi ko pa alam ang pangalan ninyo," patuloy ni Rafael. "Matagal na tayong nakikita." Seryosong nagpakilala si Miguel, "Ako si Miguel, at ito ang kapatid kong si Mateo." Tiningnan niya si Rafael, hindi inalis ang tingin sa kanya. "Ang gaganda ng pangalan, kaibig-ibig din kayo." Pumasok si Amara sa restauran, napansin si Rafael na nakaupo kasama sina Miguel at Mateo. Hindi niya napigilan ang kanyang galit. Lumapit siya at sinampal si Rafael. "Sino ang nagbigay sa iyo ngang karapatang dalhin ang maanak ko para kumain? Ano ang intensyon mo?" Galit niyang tanong. Nagulat si Rafael. Sinubukan niyang manatiling kalmado. "Wala akong intensyon. Nakita ko lang na gutom sila at late ka, kaya dinala ko sila para kumain." Ngumisi si Amara. "Sa tingin mo, karapat-dapat kang dalhin ang mga anak ko para kumain? Sa tingin mo, magiging masaya ako?" Yumuko si Rafael, mahina ang boses. "Pasensya na, namiss ko lang ang maanak ko." Tiningnan siya ni Amara, malamig ang kanyang nga mata. "Nang iwan mo kami, namatay na ang pag-ibig na ibinigay ko sa iyo." Lumingon siya, hinawakan ang kamay ng dalawang anak at umalis, iniwan si Rafael na nakatayo doon, puno ng pagsisisi at kalungkutan. Alam ni Rafael na ito ang presyo na kailangan niyang bayaran para sa kanyang mapakakamali, ngunit sa kanyang puso, umaasa pa rin siya na balang araw, mapapatawad siya ni Amara. Sa dampawi, nakaramdam ang gihat si Amara. Ayaw niyang makita si Rafael, ngunit kailangan niyang harapin siya ngayon, na nagpabalik sa lahat ng kanyang emosyon. Pagdating sa bahay, nag-alala sina Miguel at Mateo. Nakita nila na malungkot ang kanilang ina. Nagtanong si Miguel, "Malungkot ka, ma, dahil ba sa tito na iyon?" Umiling si Amara, "Dahan-dahan. Hindi, pro. Mula ngayon, hindi kayo sasama sa kanya." Narinig ninyo? Tinitigan siya ni Mateo, nagdududa ngunit may pag-unawa. "Sino ba talaga ang tito na iyon? Sa tingin ko, hindi siya masamang tao." Seryosong boses ni Miguel, "Ano ba talaga ang koneksyon mo sa tito na iyon?" Tiningnan ni Amara ang kanyang nga anak, umagos ang luha sa kanyang muha, nanginginig ang boses. "Siya ang lalaking umalis sa amin. Ang lalaking gustong patayin kayo noong nasa sinapupunan ko pa kayo." Tiningnan ni Miguel ang kanyang ina, nag-aalala. "Ma, mahal mo pa ba siya?" Mabilis na umiling si Amara, "Hindi. Umiyak ako dahil naawa ako sa inyo." Dahan-dahang pinunasan ni Miguel ang luhang kanyang ina. "Huwag kang umiyak, ma, hindi siya karapat-dapat. Hindi kami malungkot, sapat na ang mayroon kami sa iyo." Dagdag pa ni Mateo, "Tama si kuya. Huwag kang umiyak, ma. Magiging mayos tayo." Niyakap ni Amara ang dalawang anak, humagulho. Ang maanak niya ang lahat sa kanya. Kahit masakit, hanggat kasama niya ang mga anak niya, kakayanin niya ang lahat. Kinabukasan, sinubukan ni Amara na iwasan si Rafael, ngunit pagdating niya sa paralan para sunduin ang mga anak niya, wala sila. Nakpanik siya.
Nagtanong siya sa guard at nalaman na umuwi na ang lahat ng estudyante. Ang kanyang puso ay nabalisa. Nagmamadali siyang umuwi, ngunit walang tao sa bahay. Nakaramdam siya ng masamang hinala. Naisip niya si Rafael dahil umuwi siyang maaga ngayon. Agad siyang tumawag kay Rafael, punong pag-alala. Nang sagutin ni Rafael ang telepono, sumigaw si Amara, puno ng kawalan ng pag-asa. Nasaan ang mga anak ko? Saan mo sila dinala? Nagulat si Rafael. Nabalisa ang kanyang boses, ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Sumigaw si Amara, punong ang takot. Tinanong ko kung saan mo dinala ang dalawang anak ko, ibalik mo sila sa akin. Wala silang kasalanan? Nagmamadaling sinubukan ni Rafael na magpaliwana. Hindi ko sila dinala kahit saan. Hindi ko pa sila nakita simula nun. Hindi napigilan ni Amara ang kanyang takot, nanginginig ang boses. Huwag kang makunwari, ikaw lang ang may kakayahang gawin ito, saan mo sila dinala? Ibalik mo sila sa akin. Huminga ng malalim si Rafael, nag-alala ang boses. Kumalma ka. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Sinubukan ni Amara na kalmahin ang sarili, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang boses. Pumunta ako sa paaralan para sunduin ang mga anak ko, pero wala sila. Sabi ang guard, umuwi na ang lahat ng estudyante. Nag-aalalang tanong ni Rafael. Umuwi ka na ba? Subukan mong maganap sa paligid ng paaralan. Baka nakidnap sila. Sumigaw si Amara sa kawalan ng pag-asa. Kumalma ka. Walang mangyayaring masama. Nasaan ka? Pupunta ako diyan ngayon. Sinubukan ni Rafael na aliwin siya, nag-alala na baka ma-stress siya at bumaksak. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nagmamadali si Rafael na kumuha ng diaket at nagmaneho papunta sa bahay ni Amara. Hindi na siya nagtanong ng direksyon dahil sinundan na niya siya nun at alam niya kung saan siya nakatira. Pagbukas ng pinto ni Rafael, nakita niya si Amara na nakaupo sa upuan, namumula ang mamata. Hindi tumitigil ang pagagos ng luha sa kanyang pisngi. Lumapit siya, puno ng pagsisisi ang kanyang boses. Pasensya na, wala akong silbi, hindi kita matulungan. Tumingala si Amara, nagulat, paano mo nalaman ang bahay ko? Tiningnan siya ni Rafael. Kalmado ang boses ngunit puno ng pag-aalala. Huwag mo nang isipin iyan. Ang mahalaga ngayon ay hanapin natin ang nabata. Tatawag akong pulis para humingi ng tulong. Tumango si Amara, nakakaramdam ng pakalito at kawalan ng direksyon. Pwede tayong mahanap sa mastal sa paligid ng paaralan. Mabilis siyang tumawag ng pulis at inalalayan si Amara papunta sa kotse. Sinimulan nilang mahanap sa buong gabi, nagpunta sa lahat ng kalye, mula sa isang lugar patungo sa iba. Ang dilim ay bumalot sa siyudad. Ang mailaw sa kalsada ay nagbigay ng mahinang liwanag sa pag-asa na makita ang mga bata. Hindi sila natulog buong gabi, ngunit wala pa rin silang nakita. Lalo pang nagpanik si Amara. Masakit ang kanyang puso nang maalala ang imahe na dalawang masunurin na bata sa tabi niya. Sinubukan ni Rafael na aliwin siya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang balikat niya. Hating gabi na, pagod ka na, magpahinga muna tayo, at bukas, maghahanap ulit tayo, siguradong makikita natin sila. Naupo si Amara sa tabing kalsada. Ang kanyang nabalikat ay nanginginig. Ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng malungkot na anino sa kalsada. Sinisi niya ang sarili, nakaramdam ng kawalan ng kakayahan dahil masyado siyang fokus sa trabaho kaya hindi niya nasundo ang nga anak niya. Nanginginig ang kanyang boses. Kung may mangyari sa mga anak ko,
Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Tiningnan siya ni Rafael, masakit ang kanyang puso. Kumalma ka. Huwag mo nang isipin iyan. Magpahinga muna tayo. Bukas, magpapatuloy tayong maghanap. Walang mangyayaring masama sa mga bata. Tinulungan niya siyang tumayo at dinala siya sa kotse. Sobrang pagod si Amara kaya nakatulog siya sa kotse. Pagdating sa bahay, hindi naglakasloop si Rafael na gisingin siya. Umupo lang siya sa tabi niya, tahimik na pinagmamasdan ang kanyang mukha na punong pag-alala sa kanyang pagtulog. Alam niya na masakit at nag-alala siya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok niya. Sinisisi ang sarili dahil hindi siya makatulong. Kinabukasan, nagising si Rafael sa tunog ng telepono. Pagbukas niya ng text message, nanigas ang kanyang puso nang makita ang mga salita. 2 AM sharp ngayong gabi, pumunta sa XYZ location, ABC Street para makipagkita sa akin. Ako ang may hawak sa 2 anak mo. Tandaan mo, pumunta ka ng mag-isa. Huwag kang magsusumbong sa pulis. Kung hindi, hindi ko masisiguro na mabubuhay pa sila. Nadama ni Rafael ang takot. Nagmadali siyang ginising si Amara. Ipinaliwanag niya, mahimbing ang tulog mo, hindi ko ginising. Hinayaan kitang matulog sa kotse. Nalito si Amara. Ngunit agad siyang nag-alala. May balita ba ang pulis tungkol sa mga anak ko? Umiling si Rafael. Ibinigay niya ang telepono sa kanya. Wala pa, pero nakatanggap akong text message na ito. Tingnan mo. Pagkatapos basahin, nanginginig ang mga kamay ni Amara. Ang kanyang boses ay humina. Hindi siya humihingi ng pera. Ano ba talaga ang gusto niya? Bakit ang mga anak natin ang pinupuntirya niya? Tinitigan ni Amara ang screen ng telepono, ang kanyang puso ay puno ng matinding pangamba. Karaniwan, ang mga kidnapper ay humihingi ng ransom, ngunit ang taong ito ay hindi man lang nagbanggit ng pera. Ito ang lalong nagpag-alala sa kanya. Hindi siya simpleng tao. Ang kanyang layunin ay tiyak na hindi lamang pera. Nang gabing iyon, pumunta sina Rafael at Amara sa meeting place. Kahit hiniling ng lalaki na si Rafael lang ang pumunta, hindi mapigilan ni Amara ang kanyang sarili sa pag-alala sa kanyang mga anak. Nagpumilit siyang sumama, at pumayag si Rafael. Naglakad silang dalawa sa dilim. Dala ang pag-asa na may ligtas ang kanilang mga anak. Ang meeting place ay ang rooftop ng isang malaking hotel. Isang anino lang ang nakatayo doon, nakatalikod sa kanila. Tiningnan ni Rafael ng mabuti, at nagtanong, nagdududa ang boses, ikaw ba yan? Ang malamig na boses ay umalingaw-ngaw. Oh! Lumapit si Amara, hindi napigilan ang kanyang galit. Sino ka? Bakit mo kinuha ang nga anak ko? May utang ba sila sa iyo? Ang kanyang boses ay punong galit at sakit. Lumingon ang babae at tinanggal ang sunglasses, inilantat ang kanyang magandang muha. Natigilan si Amara. Bumalik ang mga alala siya si Bianca, ang fiancé ni Rafael 7 taon na ang nakalipas, ang taong nakatayo sa tabi niya nung itinakwil siya ni Rafael. Ang galit ay umalpas sa puso ni Amara. Bakit mo kinuha ang mga anak ko? Laro ba ito ni Rafael? Pinutol ni Rafael ang kanyang pag-isip. Sabihin mo sa amin. Nasaan ang nga anak ko? Bakit mo sila kinuha? Ngumisi si Bianca. Tumawa ng mapangutya. Sabi ko, siya lang ang pumunta. Bakit mo siya isinama? Sumagot si Rafael, malamig ang boses. Siya ang mama ng nga anak ko. May karapatan siyang makilala ang kumuha sa kanila. Lumapit si Bianca kay Rafael,
bumulong nang may pagbabanta, ito lang ang paraan para pilitin kang makipakita sa akin. Pero isinama mo siya, kaya huwag mong asahan na makikita mo pa ang dalawang bata. Hindi na nakayanan ni Amara ang inis. Sumigaw siya. Huwag mong bitawan ang mga anak ko, kung hindi, magsusumbong ako sa pulis. Kidnapping at pagbabanta. Magbabayad ka ngang mahal. Tumawa ng malakas si Bianca. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa buong tahimik na lugar. Sabi ko, kapag nagsumbong ka sa pulis, huwag mo nang asahan na makikita mo pa sila. Pero para maging malinaw sa iyo, hindi ko sila kinuha. Alam ko lang kung nasaan sila. Mahigpit na kinuyom ni Rafael ang kanyang kamao, sinusubukang pigilan ang kanyang galit. Ano ba talaga ang gusto mo? Tiningnan siya ni Bianca, mayabang ang kanyang mamata. Simple lang. Isang gabi kasama ka. Tumawa ng mapanukso si Rafael. Ang kanyang boses ay punong panghahamak. Wala ka bang dignidad? Sa tingin mo ba gusto kong makasama ang isang babaeng tulad mo? Kumibit si Bianca, walang takot. Bahala ka. Kung hindi ka papayag, huwag mong asahan na makikita mo pa sila. Hindi na nakayanan ni Amara. Nagsalita siya. Ang problema ninyong dalawa, bakit ninyo idinamay ang mga anak ko? Ano ang kasalanan nila para dumanas ngang ganito? Ngumisi si Bianca, tinitigan si Amara. Ang kanyang nga mata ay puno nga hamon. Huwag kang mag-alala. Kung gagawin niya ang sinabi ko, pakakawalan ang nga anak mo. Rafael, ano ang desisyon mo? Tinitigan siya ni Rafael, puno ngang galit. Ang sama mo, bakit ako na naman ang pinupuntirya mo? Bakit mo idinamay ang magbata? Wala silang kasalanan. Naintindihan mo ba ang sakit ng isang ina kapag kinukuha ang kanyang maanak? Tumigil si Bianca, ngunit pagkatapos ay ngumiti. Kailangan mo lang sumagot. Gusto mo ba o hindi? Tiningnan ni Rafael si Amara, nakita niyang tahimik siya. Naguguluhan ang kanyang puso. Gusto niyang iligtas ang maanak niya, ngunit ayaw niyang gumawa ng anumang pagkakamali sa kanya. Nagdulot siya na, labis na sakit sa kanya sa buong buhay niya. Ang pakiramdam ng pagsisisi ay umaalpas sa kanyang puso, ngunit alam niya na kung walang gagawin, hindi na niya makikita ang naanak niya. Nagpatuloy si Bianca, punong pagbabanta ang boses. Kung hindi ka papayag, isang tawag lang sa telepono, at hindi mo na makikita ang maggabata. Biglang humagulhol si Amara at lumuhod sa harap niya, nanginginig ang boses. Pakiusap, iligtas mo ang anak ko, Rafael. Nagpanik si Rafael. Agad niya siyang inalalayan at pinunasan ang kanyang luha. Hindi niya maintindihan kung bakit niya ginawa iyon, ngunit napunong mapagsisisi ang kanyang puso. Siya ang nagdulot ng sakit na ito sa mag-ina. Pasensya na. Gagawin ko ito para sa mga anak natin, humihikbi siya. Nakatayo lang si Bianca, mapangutya ang mga mata. Sapat na, mahal na mahal mo ba siya? O dahil sa pakiramdam ng pagsisisi sa nakaraan, tinitigan ni Rafael si Bianca, malamig ang boses. Wala kang kinalaman doon? Tumawa si Bianca, punong hamon. Kung ganon, sagutin mo na ako? Gusto mo ba o hindi? Tiningnan siya ni Rafael ng may panghahamak, ngunit pagkatapos ay tumango, desidido ang sagot. Sige. Isang gabi, walang pangalan, walang pananagutan. Ngumisi si Bianca, masaya? Sige, sumunod ka sa akin. Tiningnan niya si Amara at sinabi, tatawag ako at ibibigay ang address kung saan susunduin ang mabata. Pero kailangan mo siyang samahan. Mabilis siyang tumawag, ibinigay kay Amara ang isang pirasong papel na may address. Pagkatapos,
lumingon siya. Hinawakan ang kamay ni Rafael at umalis. Tiningnan sila ni Amara na umalis, mabigat ang kanyang puso, ngunit hindi niya sila pinigilan. Binuksan niya ang papel, nagmadali siyang nagtungo sa address para sunduin ang mga anak niya. Mahigpit niyang niyakap ang dalawang bata sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay parang gumaan pagkatapos ng lahat ng pag-alala. Tiningnan niya ang inosenteng muhang kanyang nga anak. Tahimik siyang nangako na ayusin niya ang kanyang trabaho para masundo sila sa tamang oras, para maiwasan na dumanas ng sakit ang nga anak niya. Okay lang ba kayo? Pasensya na. Nag-alala ako sa inyo, humihikbi si Amara. Tiningnan siya ni Miguel, malungkot ang mamata. Huwag kang umiyak, ma. Okay lang kami. Niyakap din siya ni Mateo, inosente ang muka ngunit hindi naitago ang kanyang pag-alala. Hinaplos ni Amara ang buhok ng dalawang bata, kinalma ang sarili. Nang tumingala si Amara, nakita niya si Rafael na nakatayo doon, puno ng sakit ang kanyang nga mata habang tinitingnan siya at ang kanyang nga anak. Tahimik siyang tiningnan ni Amara, hindi nagsalita. Ang kanilang relasyon ay hindi na may babalik tulad ng dati. Kahit sinubukan niyang ipakita ang pag-alala at pagmamahal, ang ginawa niya sa kanya ay napakalalim para mayos sa isang iglap. Tiningnan ni Rafael ang dalawang bata, nakaramdam ng pagka-guilty. Wala na siyang karapatan na bumawi sa kanyang mapakakamali, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ngawa habang tinitingnan ang kanyang maanak sa harap niya. Tinalikuran siya ni Amara, hindi na tumingin kay Rafael. Mahigpit niyang niyakap ang dalawang anak at nagsimulang umalis sa lugar na iyon. Ang nangyari ngayon ay lalo lang nagpakita sa kanya kung ano ang dinanas niya at kailangan niyang maging mas malakas para protektahan ang kanyang nga anak. Nakatayo lang si Rafael, nabalisa. Magiging masaya ang buhay ninyo nang wala ako, bulong niya sa sarili. Alam niya na kahit anong gawin niya, hindi niya mababago ang nakaraan. Ang magagawa niya lang ngayon ay manatiling nakatayo. Hindi niya sila masundan dahil alam niyang ang lahat ay masakit na alala na lang. Si Amara, hindi niya inisip ang nararamdaman niya. Ang mga anak niya ang pinakamahalaga, at hindi niya hahayaan na dumanas pa sila ng anumang sakit. Umuwi sila, at ang pakiramdam ng kaligtasan ay dahan-dahang bumalik. Nagdesisyon si Amara na hindi na niya hahayaan na guluhin ng nakaraan ang kanilang buhay. Niyakap niya ang kanyang mga anak, nangako sa sarili na poprotektahan niya sila at hindi na hahayaan na dumanas pa sila ng anumang sakit. Kahit puno nga paitan ang nakaraan, alam niya na kasama ang kanyang maanak, kakayanin niya ang lahat. Tiningnan siya ni Amara, puno ngang pagkabigo, ang kanyang mga mata. Kung ginawa mo, kailangan mong panindigan. Huwag mong gawin tulad noong nakaraan. Nagbuntong hininga si Rafael, puno ngang pagsisisi. Pasensya na, pero hindi ko sigurado kung anak ko ba talaga ang bata. Tumawa ng mapait si Amara. Paano ako maniniwala sa iyo? Kung ginawa mo, panindigan mo, bakit mo sa akin ipinapaliwanag? Hindi niya napigilan ang kanyang luha. Ang pakiramdam ng kahihiyan ay umaalpas sa kanya. Nadama niya ang pakabigo dahil nakmahal siya ng isang lalaking tulad ni Rafael. Nang hapon na iyon, nagdesisyon si Amara na sunduin ang mga anak niya at dalhin sila para kumain. Matagal na siyang walang oras para sa dalawang bata. Ngunit pagkalabas niya, tumunog ang telepono. Hello, matalas ang boses ni Bianca. May gusto akong sabihin sa iyo, pwede tayong makita? Medyo nagulat si Amara.
Sinubukan niyang manatiling kalmado. Abala ako, sa ibang oras na lang. Importante ito. 5 minuto lang. Hihintayin kita sa coffee shop malapit sa paralan. Nag-alinlangan si Amara, ngunit pumayag. Sige. Ibaba niya ang telepono. Ang kanyang puso ay puno ng pangamba. Pagdating niya sa shop, nakita niya si Bianca na naghihintay na. Tiningnan niya si Amara, puno ng panghahamak. Kasal na kami ni Rafael, at buntis ako, pakibayaan mo na kami? Hindi nagsalita si Amara, malamig lang siyang sumagot. Wala akong kinalaman sa inyo. Huwag kang mag-alala. Hindi siya binitawan ni Bianca. Nakunwari siyang natumba sa sahig, humagulhol. Pakiusap, huwag mong sirain ang pamilya ko, kailangan ng anak kong papa. Nakaramdam si Amara ng pakikiramay, ngunit nanatili siyang desidido. Huwag kang mag-alala. Wala akong intensyon na bumalik sa kanya. Ngumiti si Bianca, masaya dahil natamaan niya ang kahinaan ni Amara. Pag-uwi, nakita ni Amara si Rafael na naghihintay sa labas. Pumasok siya, hindi nagsalita, ngunit sinundan siya nito. Bakit ka nandito? Malamig niyang tanong. Kaka-check ko lang sa movie schedule. Manonood tayo mamaya, sabi ni Rafael. Ngumisi si Amara. Hindi ako available. Umalis ka na. Huwag mo nang guluhin ang mga anak ko. Nagulat si Rafael. Ano ang problema? Bakit ka ganyan, Amara? Hindi siya sumagot. Malamig lang niyang ibinato ang picture sa mukha niya. Tiningnan ni Rafael ang bawat picture, napagtanto na natrap siya ni Bianca. Ito ba ang pinadala sa iyo ni Bianca, tama? Pakiusap, huwag kang maniwala sa kanya. Trap lang iyan, tanong niya, galit si Amara. Gusto mo bang pumatay ng bata? Iniwan mo ang bata bago pa man siya isinilang, tao ka pa ba? Sinubukan ni Rafael na manatiling kalmado. Kumalma ka at makinig sa akin. Tiningnan siya ni Amara, nabigo. Kung ginawa mo, panindigan mo. Huwag mong gawin tulad noong nakaraan. Nagbuntong hininga si Rafael, punong mapagsisisi. Pasensya na, pero hindi ko sigurado kung anak ko ba talaga ang bata. Tumawa ng mapait si Amara. Paano ako maniniwala sa iyo? Kung ginawa mo, panindigan mo. Hindi niya napigilan ang kanyang luha. Ang pakiramdam ng kahihiyan ay umaalpas sa kanya. Ang imahe ni Rafael ngayon ay nagdulot ng pagkabigo sa kanya dahil nagtiwala siya sa lalaking iyon. Pagkatapos ng 3 araw, hindi pumasok si Rafael sa trabaho. Siguro iniwasan niya si Amara o abala siya sa kanyang bagong asawa. Nang bumalik siya sa kumpanya, pumasok si Amara sa kwarto na may dalang mga dokumento, ngunit tiningnan niya siya ng malamig. Amara, pasensya na, malungkot ang boses niya. Nagulat siya, pagkatapos ay ngumiti ng mapanukso. Pasensya na? Sa tingin mo ba ang simpleng pasensya ay makakapagbawi sa lahat ng sakit? Nag-alangan si Rafael. Pasensya na sa lahat. Nangako akong hindi ko naiwan ang mag-ina niya. Ngumiti ng mapait si Amara. Wala akong kinalaman doon, huwag kang mag-alala. Tumalikod siya at umalis, ang kahihiyan ay pumigil sa kanya. Wala siyang magawa para baguhin ang sitwasyon. Sa tuwing haharapin niya siya, mas lalo siyang nakakaramdam ng hiya. Ipinanganak na ni Bianca ang kanyang anak, at mula nun, naging malamig si Rafael sa kanya. Tuluyan na siyang tinalikuran, hindi na nag-aalala o umaasa na mapapatawad pa ni Amara. Sinabi ni Amara sa sarili na mali siya dahil umasa siyang magbabago siya.
ngunit ang kanyang puso ay nasasaktan pa rin sa katotohanan na tuluyan na siyang umalis sa kanya at sa kanyang mga anak. Isang araw, habang nagtatrabaho, tumunog ang telepono ni Rafael. Nang makita niya ang numero mula sa DNA testing center, mabilis niya itong sinagot. Hello, mula ako sa DNA testing center. Mayroon na kaming resultang DNA test sa pagitan mo at ng bata, sabi ngang staff. Huminga ng malalim si Rafael. Ang kanyang boses ay humina sa pagkanerbiyoso. May resulta na? Ano ang resulta? Tanong niya, mababa at punong pag-alala. Itinulak ng staff ang papel sa harap niya. Ayon sa resulta, wala kayong blood relation. Hindi rin pareho ang blood type ninyo. Natigilan si Rafael. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Sigurado ba kayo sa resultang ito? Tanong niya ulit. Masaya siya, ngunit puno ngapaitan. Tumango ang staff. 99% na tama ang resulta. Kung may pagkakamaliman, baka nakamali ka sa pagdala ngang sampel. Natigilan si Rafael. Ang pakiramdam ngang pagtataksil ay umalpas sa kanya. Niloko pala ako ni Bianca. Pinilit niya akong panindigan ang isang bata na hindi ko anak. Pag-uwi, tiningnan ni Rafael si Bianca ng may galit. Ang kanyang puso ay umapaw sa galit. Lumapit siya, malamig ang boses. Bakit mo ako niloko? Sa tingin mo, madali akong maloko? Nagulat si Bianca. Nakunwari siyang walang alam. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Tumawa ng malamig si Rafael. Ang kanyang mamata ay punong panghahamak. Huwag ka nang makunwari. Alam mo ang sinasabi ko. Hindi ko anak ang bata, tama? Namutla si Bianca, ngunit mabilis siyang kumalma. Nakunwari siyang umiyak. Ano ang sinasabi mo? Anak natin siya. Maliit pa lang, paano mo magagawang ganyan kawalang puso? Gusto mo ba kaming iwan ng anak mo? Mahigpit na kinuyom ni Rafael ang kanyang kamao, nagyayalong ang boses. Tumahimik ka, naglakas loob kang lokohin ako, pinilit mo akong panindigan ang isang bata na hindi ko anak. Wala ka bang dignidad? Ibinato niya ang DNA test result sa muka ni Bianca, punong pakasuklam at pagsisisi. Hindi siya makapaniwala na nagtiwala siya sa isang sinungaling na tulad niya. Umalis si Bianca, namutla at umiyak. Nagsisinungaling iyan, si Amara ang nagplano ngang lahat, gusto niya akong saktan. Hindi na napigilan ni Rafael. Malakas niyang sinampal si Bianca. Hindi si Amara ang tulad mo. Huwag mong isipin na ang lahat ay katulad mo. Nanlaki ang mamata ni Bianca. Masakit at galit siyang sumigaw. Kung hindi mo anak ang bata, sino ang ama? Bakit mo iwan ang anak mo dahil lang sa mawalang kwentang papel? Naalala mo ba noong nasira ang kondom natin? Malamig na sumagot si Rafael. Sino ang nakakaalam kung may iba ka pang lalaki? Naniniwala ako sa resultang DNA test, hindi sa isang sinungaling na tulad mo. Kumuyom ang labi ni Bianca. Mahigpit siyang humawak sa kanyang kamay. Tiningnan siya ni Rafael, hinamon siya. Kung matapang ka, patunayan mo na anak ko ang bata. Galit na galit si Rafael. Patuloy siyang nagsalita ng malamig. Magiwalay na tayo. Bukas, magsusulat akong divorce paper at ipadadala sa korte. Hindi ako pwedeng mabuhay kasama ang isang tulad mo. Sinubukan siyang pakiusapan ni Bianca, nanginginig ang boses. Pero ang anak natin, kailangan niya nga pamilya. Ngumisi si Rafael. Hindi ka ba nahihiya na patuloy na sabihin na anak ko siya? Pinilit mo akong manindigan para sa isang bata na hindi ko anak, habang ang mga anak ko ay pinabayaan. Sumigaw si Bianca.
Ano ang ibig mong sabihin? Kung hindi mo anak, sino ang ama? Sigurado akong nakamali ang test. Ngayon, sinisisi mo kami nganak ko. Kalmadong sumagot si Rafael. Hindi ako nakamali. Kung hindi ka naniniwala, kumuha kang sampel buhok ko at eye test. Hindi pwedeng makamali ang DNA Testing Center. Nang makita niyang tahimik si Bianca, malamig na dagdag pa ni Rafael, subukan mo. Kung anak ko, hindi ako hihiwalay. Pero kung hindi, mahiwalay na tayo. Tumalikod si Rafael at umalis, iniwan si Bianca na nakaupo doon, namumutla, hindi niya inakala na malalantat ang lahat. Ang kanyang puso ay puno galit nang mapagtanto na nawala na ang lahat sa kanya. Pagkatapos ng ilang araw, habang papunta si Amara para sunduin ang mga anak niya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Bianca. Hiniling niya na makipagkita kay Amara sa coffee shop malapit sa paralan. Kahit ayaw niya, pumayag si Amara. Pagdating ni Amara, nakita niya si Bianca na naghihintay na. Tiningnan niya si Amara, punong panghahamak. Hihiwalayan na ako ni Rafael para makasama ka, magpapakasal na kami, walang sinabi si Amara. Malamig lang siyang sumagot, wala akong kinalaman sa inyo. Huwag kang mag-alala. Hindi siya binitawan ni Bianca. Nakunwari siyang natumba sa sahig, humagulhol ng matindi. Huwag mong sirain ang pamilya ko. Kailangan ng anak kong papa. Umakit siya nga tensyon. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay nagsimulang sisihin si Amara. Ang ganda niya, pero nagnanakaw nga asawa ngang may asawa. Biglang dumating si Rafael. Malamig ang kanyang tingin habang tinitingnan si Bianca. Hindi ka karapat dapat maging ina ng bata. Huwag mo nang guluhin si Amara. Galit si Bianca, ngunit hindi siya makatanggi. Tahimik lang siyang nakatayo doon, puno ng galit. Tiningnan ni Rafael si Amara, puno ng pagsisisiyang boses. Pasensya na. Hindi ko nahahayaan na saktan ka pa niya. Nanatiling tahimik si Amara. Ayaw na niyang mag-away pa. Kailangan lang niyang protektahan ang kanyang nga anak. Gawin mo ang gusto mo, huwag ko lang siyang makita ulit, malamig na sabi ni Amara, tumango si Rafael. Lumapit siya kay Amara, ngunit tumalikod na siya. Tumakbo sina Miguel at Mateo at niyakap siya. Tiningnan sila ni Rafael, ang pakiramdam ng pagsisisi ay umaalpas sa kanyang puso. Alam niya na kahit anong gawin niya, hindi niya mabagogo ang nakaraan. Kailangan lang niyang protektahan ang mag-ina mula ngayon. Tiningnan siya ni Amara, punong sakit. Tahimik siyang tumalikod. Gusto siyang tawagin ni Rafael, ngunit hindi niya magawa. Saan ka pupunta? Mahina niyang tanong. Hindi lumingon si Amara, nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Ayaw na kitang makita. Nakatayo lang si Rafael, nakatingin sa likod ni Amara habang umalis siya at ang maanak niya. Ang pakiramdam ng pagkawala at pagsisisi ay umaalpas sa kanyang puso, at napagtanto niya na kahit anong gawin niya, hindi na may babalik ang lahat. Alam niyang nawala na sa kanya ang kanyang pamilya, hindi niya mabagogo ang nakaraan. Nakatayo lang siya doon, nakatingin sa anino ni na Amara at ng kanyang maanak, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang tahimik na kwarto. Ang pakiramdam kalungkutan ay bumalot sa kanya. Isang tanong ang umalpas sa kanyang puso, may magagawa pa ba ako para ayusin ang lahat? Lumingon si Amara, punong sakit ang kanyang nga mata. Sinubukan niyang pigilan ang sakit sa kanyang puso. Ang kanyang boses ay humina. Binigo mo ako, Rafael. Ang maanak ko ay nararapat na makaroon ng isang kumpletong pamilya,
ngunit hindi ang pamilya na ginawa mo. Tumayo sina Miguel at Mateo malapit sa kanilang ina. Malamig at walang pakialam ang kanilang mamata kay Rafael. Ang masalita ni Miguel ay nakpatigagal kay Rafael. Hindi namin kailangan ng papa. Ang kailangan lang namin ay si mama. Ang masalitang ito ay tila tumusok sa puso ni Rafael. Naramdaman niya ang malamig na tingin ng kanyang mga anak. Hindi niya mapupunan ang puwang na ginawa niya. Hinawakan ni Amara ang kamay ng kanyang maanak. Hindi na siya lumingon kay Rafael. Tumalikod siya, bawat hakbang ay mabigat ngunit puno ng determinasyon. Dala niya ang sakit na siya lang ang nakakaalam. Nakatayo lang si Rafael, punong pagsisisi. Ang napagingingang tawad at napangako ay wala ng saysay ngayon. Nagtanong siya sa sarili kung makakaroon pa ba ng second chance para magsimulang muli. Tinitigan ni Miguel si Rafael ng may matalas na tingin. Seryoso siyang nagpaalala. Kung makakamali ka ulit, hindi ka namin patatawarin ni Mama. Naramdaman ni Rafael ang responsibilidad na ipinasa ni Miguel sa kanyang balikat. Tumango siya, nanginginig ang boses. Naintindihan ko, nangangako akong hindi ko na kayo bibiguin. Lumingon si Amara at tiningnan si Rafael. Hindi siya nagsalita. Kahit nag-aalala at nagdududa pa rin siya, alam niya na at least, kinikilala ni Rafael ang kanyang responsibilidad. Nakaramdam siya nga kaunting panghihinayang, ngunit napakalaki ngang sakit kaya hindi na siya makapagpatuloy. Sige, sabi ni Amara, desidido ang boses. Kung gusto mong magsimula ulit, patunayan mo sa pamamagitan ng aksyon, hindi sa salita. Tumayo si Mateo sa tabi niya, lumambot ang kanyang mamata, ngunit nagpaalala pa rin siya. Kailangan mong gawin ng mayos, Tito. Gusto lang namin ng masayang pamilya. Tumango si Rafael. Wala nang pagmamalaki o kayabangan. Gagawin niya ang lahat para bumawi sa kanyang na anak. Tiningnan siya ni Amara sa huling pagkakataon, pagkatapos ay tumalikod at umalis kasama ang dalawang anak. Kahit nag-aalala pa rin siya, alam niya na at least may bagong direksyon na ang kanilang pamilya, kahit puno pang hirap ang daan. Nakatayo si Rafael at tiningnan ang likod ni na Amara at ng kanyang maanak punong ng determinasyon. Alam niya na kahit gaano kahirap, hindi niya isusuko ang pagkakataon na magsimulang muli para makabawi sa mapakakamali niya sa nakaraan. Sabi ni Amara, mahina ang boses ngunit punong tiwala ang kanyang mamata. Kung gusto mong maging mayos, patunayan mo sa pamamagitan ng aksyon, ang pamilya ang lahat. Ngumiti si Rafael. Wala ng tensyon, pagmamahal at determinasyon na lang ang naroon. Huwag kang mag-alala. Hindi ko lalabagin ang kontratang ito. Ang pamilya ko ang magiging priority ko. Nakatinginan sina Miguel at Mateo, pagkatapos ay tumawa. Tama si Mama. Dapat ikaw ang pinakamabuting papa sa mata ni na Mama at namin, sabi ni Miguel, puno ngang pagmamalaki. Tumingala si Rafael sa kanyang mga anak, punong emosyon. Kahit nawalan siyang maraming bagay sa nakaraan, ngayon, natakpuan niya ulit ang kanyang pamilya, ang init at pag-ibig. Alam niya na ito na ang huling pagkakataon para magsimulang muli, para maging lalaking nararapat sa pamilyang ito. Sa huli, pagkatapos ng maraming pagsubok, sakit, at pagsisisi, natakpuan ng maliit na pamilya nina Amara at Rafael ang kapayapaan na nararapat sa kanila. Kahit hindi na mababago ang nakaraan, ang pagsisisi at pagbabago ni Rafael ay nagbigay sa kanila ng second chance. Tumayo si Rafael sa tabi ni Amara, mahigpit na hawak ang kanyang kamay.
Nararamdaman niya ang init niya at ng kanilang nga anak. Alam niya na kahit hindi na mababago ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinaharap ay nasa kanyang nga kamay. Nangako siya sa sarili na hindi na niya hahayaan na maulit ang malumang pagkakamali. Mamumuhay siya ng buong puso para sa pamilyang ito at poprotektahan niya sila ng buong puso. Hindi na nakakaramdam ng takot si Amara sa hinaharap. Alam niya na kahit mahirap ang daan, hanggat kasama niya si Rafael at ang mga anak niya, magiging maayos ang lahat. Ang masunurin, mapagmahal, at close na mga bata ang dahilan kung bakit hindi niya iniwan si Rafael. Si Rafael, ang lalaking minsan ay bumigo sa kanya, ngayon ay naging isang responsableng asawa at ama, isang lalaking marunong magmahal at mag-alaga sa pamilya. Bawat araw na lumipas, ang tawang kanyang mga anak ay nagpapalabas sa lahat ng kalungkutan at sakit noong nakaraan. Naramdaman ni Rafael na ang kaligayahan ay unti-unting bumabalik. Kahit hindi na niya mababago ang nakaraan, hindi na niya hahayaan na umalis sa kanya ang pamilyang ito. Bawat sandali na kasama niya ang kanyang pamilya, nararamdaman niya ang kapayapaan at pag-ibig na matagal na niyang hinahanap. Ang pamilyang ito ay nagpatuloy sa pagsusulat ng kanilang kwento, isang kwento na punong pag-asa, pag-ibig, at katatagan. Isang kwento na kanilang pagdaraanan ng makasama sa anumang hamon. Para kina Amara, Rafael, at sa kanilang mga anak, ang buhay ay hindi na mga araw ng kalungkutan, kundi mga araw na puno ng kagalakan at pagpapahalaga. Makasama silang lumikha ng magagandang alaala, nagtatayo ng isang bagong kinabukasan, isang kinabukasan na palagi nilang inaasam. At kahit gaano kahirap ang buhay, mananatili silang makasama dahil alam nila na ang pag-ibig ang magiging pinakamatatag na pinakmulan ng lakas na gagabay sa kanila sa lahat ng unos. Nga mahal, ang kwento nina Amara, Rafael, at ng kanilang nga anak ay hindi lang isang paglalakbay. Ito ay isang tunay na larawan ng sakit, magbitak, at pati na rin ang maliliit na sandali, ngunit punong mabasa, ng isang pamilya na muntik ng makawatak-watak. Marahil, bawat isa sa atin ay dumaan sa masandaling akala natin ay hindi na natin kakayanin, isang malamig na tingin, isang pinto na isinara, o isang walang pakialam na salita na nagpasira sa tiwala. Dumaan si Amara sa lahat ng iyon. Ngunit sa halip na sumuko, pinili niyang manatili, hawak ang bawat maliit na sinak ng pag-asa, dahil naniniwala siya na ang pag-ibig, kung tunay, ay kayang magpagaling ng pinakamalalim na sakit. Si Rafael, ang lalaking akala niya ay nawala na ang kanyang puso sa gitna ng pressure at tigas ang buhay, ay sa huli ay nagaral kung paano makinig ulit, kung paano humingi ng tawad, at pinakamahalaga, kung paano magmahal. At ang mga bata, kahit maliit pa, sa kanilang inosenteng pagkatao, ay naging tulay, ang liwanag na gumabay sa dalawang pusong akala nila ay maghihiwalay na. Ang kwento ay hindi isang fairy tale. Puno itong luha, ng kawalan ng pag-asa, at ng masandaling akala mo ay wala nang dapat pang panghawakan. Ngunit iyon ang nagpapatunay na ang paglalakbay na ito ay totoo at malapit sa ating lahat. Dahil sa isang mundo kung saan ang mahalagang pamilya ay minsan nawawala dahil sa mabilis na takbong buhay, mayroon pa ring mga taong handang magtiyaga para panatilihin ang isang tahanan, kahit nasira na ito. Ibinahagi namin ang kwentong ito hindi lang para ikuwento, kundi para ipaalala na ang pamilya, kahit hindi perpekto, ay ang tanging lugar kung saan tayo laging makakabalik. Kahit tinalikuran tayong mundo, ang pag-ibig ang tanging bagay na makakapagbagaling ang lahat ng sakit.
Ngunit para patuloy na may palaganap ang mga kwentong tulad nito makwentong punong-puno ngang inspirasyon at pagiging tao kailangan namin ang inyong suporta. Isang like, isang comment, o isang share ay hindi lang pagsuporta sa channel, kundi paraan din para makatulong kayo na maabot ang mga mensaheng ito sa mas maraming tao. Samahan ninyo kami sa pagsusulat ng mga kwentong hindi patapos at magbigay nga lakas sa mga taong nawawala sa gitna ng bagyo.